Pinagigiba ang mga bahay na iligal na tinayo sa loob ng Manila North Cemetery. Sinubukan pang makiusap ng informal settlers pero hindi ito tumalab. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Pinagbabaklas ang mga yero at giniba ang mga estruktura. Ito ang eksena sa clearing operation ng Manila LGU sa loob ng Manila North Cemetery. Bahagi yan ng paghahanda sa paggunita ng undas sa November 1. Sa gitna ng demolisyon, panay pakiusap ang mga nakatira sa sementeryo. Kasi makikiusap na lang. Alam nyo, Brad, puro tayo na lang ang gigiba, kayo na lang. Hindi, dito lang kasi dati. Ilang taon na ba tayo nag-uusap dito, Brad? Ito lang po kasi pinapalis dati. Hindi, pinapalis pati yan, kailangan alisin yan. Ano ba yan? Bahay yan eh. Ano ka ba? Yan ha, tatanggalin na namin yan. Okay? Kami na lang, sir. Tutulungan na namin kayo. Ayon sa mga otoridad, matagal na nilang pinaalis ang ilang nakatira sa loob ng libingan. Kapag pinagbigyan nilang kusang magbaklas, hindi naman daw ginagawa. Pag isi-census mo sila, sasabihin, saan ba yung struktura nila? Hindi, nandun sa ibabaw ng ano eh, ng nicho. Oh, hindi pwede yun. Para sa patay, kita mo may mga buhay, ano ba naman yan? Hindi po pwede yun. Wala namang nagawa ang ilang residente at nag-alsa balutan na lang. 300 hanggang 400 informal settler families ang nakatira dito sa loob ng Manila North Cemetery. Karamihan mga caretaker o yung mga nag-aalaga ng mga puntod. Sabi ng pamunuan ng semeteryo, posibleng wala talaga silang bahay kaya bumabalik din dito. Sinosolusyonan na raw na LGU ang isyong ito. Meron pong ongoing po kaming mga pabahay na kino-construct. Yan po ay pag natapos, pwede naman po silang mag-apply doon para magkaroon naman po sila ng decent at maayos na bahay. Habang abala ang LGU sa paglilinis ng informal settlers, busy na rin sa paglilinis at pagpipintura ng puntod ang mga kaanak ng mga yumao. Ang pamilya ni Rosana humabol sa paglilinis dahil hanggang bukas na lang ito pwedeng gawin. Mahirap sumabay sa maraming tao, masakit sa loob man na mawalan tayo, at least naalala rin natin sila. Higit 1 milyon ang tinatayang bibisita sa Manila North Cemetery sa November 1. Pero posibleng dumagsa na raw ang mga tao sa October 30 pa lang, kasabay ng barangay at sangguniang kabataan elections. Pagkatapos nilang bumoto, syempre, alam naman natin, ang barangay election, puro magkakamag-anak yan eh. Baka after po nun, kunin na rin nila yung pagkakataon na pumunta sa puntod ng mahal nila sa buhay. Simula October 30 hanggang November 2, bukas ang sementeryo simula 5 a.m. hanggang 5 p.m. Bawal ipasok sa loob ng sementeryo ang mga alak gamit pang sugal, flammable materials, mga armas, matutulis na bagay, pati mga videoke o sound system. Magpapakalat din ng daang-daang pulis sa loob at labas ng sementeryo. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Gretchen ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.